Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Jolina at Renzo ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanilang pagsasama. Dati, ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay puno ng tawanan at mga pangarap na hinabi nila sa loob ng 5 taon. Ngunit itong huling mga buwan, ang dating mainit na tahanan ay naging tila isang malamig na kuta ng mga lihim at pagdududa. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Ang mga gabing hating gabi na kung umuwi si Renzo. Ang mga tawag na kailangang sagutin sa labas ng kwarto. At ang unti-unting paglayo ng loob nito kay Jolina. At ang pinakamasakit sa lahat, ang madalas na pagbanggit ni Renzo sa pangalan ni Bea, ang matalik na kaibigan ni Jolina mula pa noong kolehiyo. Isang hapon habang naglalabas si Jolina, narinig niyang muli ang pag-vibrate ng cellphone ni Renzo na naiwan sa ibabaw ng hapagkainan. Isang mensahe mula kay Bea ang bumungad. Nakahanda na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Malapit na nating matapos to. Nabitawan ni Jolina ang hawak na damit. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Renzo, ano ba talagang nangyayari? Bulong ni Jolina sa sarili habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon, hindi nakatiis si Jolina. Pag-uwi ni Renzo, hinarap niya ito sa sala. Renzo, kailangan natin mag-usap. Bungad ni Jolina. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at galit. Tumigil si Renzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod at tila may malalim na iniisip. Jolina, pagod ako. Maaari bang bukas na lang? Hindi Renzo, ngayon na. Sigaw ni Jolina. Sino si Bea sa buhay mo ngayon? Bakit parang mas marami pa kayong pinag-uusapan kaysa sa atin? Bakit parang hindi na kita kilala? Yumuko si Renzo at bumuntong hininga. Jolina, kaibigan mo si Bea. Tiwala ka sa kanya, hindi ba? May tinatapos lang kaming mahalagang bagay. Parang awa mo na. Huwag mo munang ituloy ito. Tiwala? Paano ako magtitiwala kung ang sarili kong asawa at ang matalik kong kaibigan ay may itinatago sa akin? Garalgal na sagot ni Jolina. Hindi na sumagot si Renzo. Pumasok siya sa kwarto at iniwan si Jolina na mag-isa sa dilim ng sala. Yakap ang sariling mga tuhod at humihikbi. Pagkatapos ng 3 araw, ang hinala ni Jolina ay umabot sa sukdulan. Sinabi ni Renzo na may mahalaga siyang pupuntahan sa probinsya para sa trabaho. Ngunit nang tawagan ni Jolina ang opisina nito, sinabi ng sekretarya na naka-leave si Renzo ng 1 linggo. Dali-daling tinawagan ni Jolina si Bea. Ngunit hindi rin ito sumasagot. Sa bugso ng damdamin, nagtungo si Jolina sa lumang bahay bakasyunan ng pamilya ni Bea sa labas ng bayan, ang lugar kung saan madalas silang mag-boarding noon. Pagdating niya doon, nakita niya ang sasakyan ni Renzo sa garahe. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit at sakit. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang bahay ay tahimik, ngunit may naririnig siyang may hinang bulungan mula sa silid sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang patungo sa katapusan ng kanyang mundo. Nang marating niya ang pinto ng silid, dahan-dahan niya itong itinulak. Ang tumambad sa kanya ay ang eksenang higit pa sa kanyang kinakatakutan. Nakita niya si Renzo na nakahiga sa kama. Sa tabi nito ay si Bea, nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na magkalapit. Hawak ni Bea ang kamay ni Renzo. At ang kanilang mga noo ay tila magkadikit. Sabi ko na nga ba? Sigaw ni Jolina, na naging dahilan upang mapatalon sa gulat ang dalawa. Mabilis na tumayo si Bea. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Jolina, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko?
Anong ginagawa ko rito? Ako ang dapat na magtanong niyan. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Jolina, habang ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy. Renzo, paano mo nagawa ito sa akin? Bea, patalik na kaibigan kita. Sinubukan ni Renzo na bumangon, ngunit tila hirap na hirap siya. Ang kanyang muka ay maputlang maputla, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Jolina, makinig ka muna. Mahinang sabi ni Renzo. Ang kanyang boses ay paos at halos pabulong. Makinig? Nakita ko ang lahat. Wala na akong dapat pakinggan. Akmang tatalikod na si Jolina nang biglang mawala ng malay si Renzo at bumagsak pabalik sa kama. Renzo! Tili ni Bea. Mabilis niyang kinuha ang isang oxygen tank na nasa gilid ng kama na hindi napansin ni Jolina kanina dahil sa sobrang galit. Jolina, tulungan mo ako. Kailangan niyang dalhin sa ospital. Natigilan si Jolina. Ang galit ay napalitan ng matinding kalituhan at takot. Oxygen? Ano? Anong nangyayari? Sa loob ng ambulansya, habang hawak-hawak ni Bea ang kamay ni Renzo, ipinaliwanag niya ang lahat kay Jolina sa gitna ng mga hikbi. Patawarin mo kami, Jolina. Ayaw ni Renzo na malaman mo. Mayroon siyang stage 4 pancreatic cancer. 6 na buwan na siyang lumalaban. Paliwanag ni Bea habang nagpupunas ng luha. Parang tumigil ang mundo ni Jolina. Ano? Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil ayaw niyang makita mo siyang nangihina. Patuloy ni Bea. Alam niya kung gaano kakahina pagdating sa mga sakit dahil sa nangyari sa mga magulang mo. Ayaw niyang maging pabigat. Ako ang hininga niya ng tulong dahil nurse ako. Ako ang nag-aalaga sa kanya sa tuwing sasabihin niyang nasa trabaho siya o nasa probinsya. Ang mga mensaheng nabasa mo, tinatapos na namin ng mga papeles para sa insurance mo. At ang mga sulat na iniwan niya para sa'yo. Hindi makapagsalita si Jolina. Ang selos na parang apoy kanina ay naging isang napakalamig na pagsisisi. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, nang higit sa lahat, na ngayon ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Maling-mali ako, bulong ni Jolina, habang hinahawakan ng kabilang kamay ni Renzo. Patawarin mo ako, Renzo. Patawad. Sumunod ang ilang linggo ng paghihirap sa loob ng intensive care unit. Hindi umalis si Jolina sa tabi ni Renzo. Doon niya nalaman ang lahat ng sakripisyo ng asawa. Nalaman niya na kaya pala ito madalas mag-overtime noong simula ay upang makapag-ipon ng sapat na pondo para sa kanyang pag-alis. Nalaman niya na ang bawat paglayo nito ay isang paraan upang dahan-dahan siyang masanay na wala ito sa tabi niya. Isang gabi nagmulat ang mata ni Renzo. Mas maaliwalas na ang kanyang muka kaysa noong mga nakaraang araw. Jolina, tawag niya. Nandito ako, mahal. Nandito lang ako, sagot ni Jolina. Hinahawakan ang kamay ng asawa. Nakita mo ba ang mga sulat? Tanong ni Renzo. Oo, Renzo. Nabasa ko ang lahat. Bakit mo ginawa yun? Dapat ay magkasama tayong lumalaban. Umiiyak na sabi ni Jolina. Ngumiti ng bahagya si Renzo. Dahil gusto ko na ang huling alaala mo sa akin ay ang masayang Renzo, hindi ang ganito. Pero salamat at nandito ka. Mahal na mahal kita, Renzo. Hindi ako lalayo. Pangako ni Jolina. Jolina, ipangako mo sa akin, kapag wala na ako, itutuloy mo ang pangarap nating maglakbay. Ituloy mo ang pagpipinta. Huwag mong ikukulong ang sarili mo sa lungkot. Iyon ang huling hiling ko. Mahinang sabi ni Renzo bago dahan-dahang muling pumikit. Nang gabing iyon, payapang pumanaw si Renzo. Ang kasunod na mga buwan ay naging pinakamahirap para kay Jolina. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kawalan. Ngunit sa tuwing malulunod siya sa lungkot, naaalala niya ang pangako niya kay Renzo.
Isang araw dinalaw siya ni Bea. May dala itong isang malaking box. Ano to? Tanong ni Jolina. Ipinabibigay ni Renzo bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag handa ka nang magsimula muli. Sagot ni Bea, sabay yakap ng mahigpit sa kaibigan. Patawa din Jolina kung nasaktan kita sa pagtatago namin. Wala yun Bea, salamat dahil naging totoo kang kaibigan sa kanya. At sa akin, tugon ni Jolina. Nang buksan ni Jolina ang box, nakita niya ang isang set ng mga mamahaling gamit sa pagpipinta. Mga brush, canvases, at mga pintura na matagal na niyang ninanais. Ngunit hindi mabili-bili dahil inuuna nila ang ibang gastusin. Sa ilalim ng mga gamit ay may isang envelope. Naglalaman ito ng isang tiket patungong Batanes, ang lugar na pangarap nilang puntahan noon pa, at isang sulat. Mahal kong Jolina. Sa oras na binabasa mo to, marahil ay maliwalas na ang langit. Huwag kang umiyak dahil sa bawat kulay na ilalagay mo sa canvas, naroon ako. Sa bawat hampas ng alon sa Batanes, boses ko ang maririnig mo. Hindi ako nawala. Lumipat lang ako sa puso mo. Pintahan mo ang mundo ng pinakamagagandang kulay dahil karapat-dapat kang maging masaya. Hanggang sa muli nating pagkikita, Renzo. Lumipas ang 2 taon. Isang art gallery sa gitna ng Makati ang dinadagsa ng mga tao. Ang bawat painting na nakasabit ay nagpapakita ng kagandahan ng buhay, kalikasan, at ng pag-ibig. Ang pamagat ng exhibit ay ang paglipat ng kulay. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang babaeng masigla at may ningning sa mga mata, si Jolina. Hindi na siya ang babaeng lunod sa pigati at hinala. Siya na ngayon ay isang matagumpay na pintor. Lumapit sa kanya si Bea. May dala itong bulaklak. Napakaganda ng exhibit mo, Jolina. Siguradong proud na proud si Renzo sa itaas. Ngumiti si Jolina at tumingala sa kisame ng gallery. Nararamdaman ko siya, Bea. Parang kasama ko siyang naglalakad dito. Habang tinitingnan ni Jolina ang kanyang pinakapaboritong obra, isang painting ng isang lalaki at babae na naglalakad sa ilalim ng bahaghari. Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang ganda ng mensahe ng painting na to, sabi ng lalaki. Para itong nagsasabing, matatapos ang pinakamalakas na ulan, laging may kagandahang darating. Tumingin si Jolina sa lalaki at ngumiti. Yan nga po ang nais kong iparating, na ang katapusan ng isang kwento ay simula lamang ng isang mas magandang yugto. Sa kabila ng sakit at mapait na simula, natutunan ni Jolina na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasama habang buhay, kundi sa pag-iwan ng sapat na liwanag upang gabayan ng naiwan patungo sa sarili nitong kaligayahan. Ang twist ng tadhana ay maaaring malungkot, ngunit ang pagtanggap at pagpapatuloy ang nagbibigay ng pinakamagandang wakas. At sa bawat hagod ng kanyang brush, alam ni Jolina na ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa kama ng ospital, kundi nagsisimula muli sa bawat bagong umaga na puno ng pag-asa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana ay nagustuhan nyo ito. Ano po ang inyong natutunan? Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.